Ayan, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muling nagbabalik ang lingkod, Ronde TV mo. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Ito yung viral video na ay talagang pinarusahan yung mga kabataan, mga kababayan, na hindi nga sumusunod sa utos ni Senior Aguila at nitong si Mamerto Galanida mga kababayan, ay talagang inilublob sa napakaduming putik mga kababayan. Ang sabi pa nga ni Ma'am Dayan, may halong tae ng kalabaw, dumi ng tao. Napakarumi daw nitong lugar na ito mga kababayan. Ito daw yung nilubluban o ilulublob yung mga kabataan, ang mga membro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated mga kababayan, na hindi daw sumusunod sa mga utos nitong si Senior Aguila at nitong si Karen at nitong matandang demonyo mga kababayan. Hindi naman pwedeng tawagin nating mababait ito, mga demonyo ito mga kababayan, dahil nga sa ginagawa nila sa kanilang mga membro, lalong lalo na yung mga kabataan na walang kalaban-laban, na inaabuso nila mga kababayan ang karapatan. Ito na nga mga kababayan, may paliwanag din dito si Ma'am Dayan kung bakit ganito ang ginagawa ng mga kabataan na ito mga kababayan, kung bakit nilulublob nila sa putikan mga kababayan. Ito na mga kababayan, panoorin natin ito. Ang kanyang mensahe. Yung Aruba Beach na pinaghalong dumi ng kalabaw, dumi ng hayop, ihi ng tao, yung pinaghugasan sa, let's say, yung mga isda-isda, yung mga bitukan. Yung maglulublob sila doon sa area na yun, pinakita natin. Yes. At isa lang yun. Meron silang 3 or 4 na ganon. Man-made. Man-made na yung mga ganon, siguro nalalaman mo yung ganon doon sa mga nagtitraining na mga military and armies, right? Which, mas malinis pa siguro yun. Mas malinis pa siguro yung ginagamit sa training. Dahil, oh my God, iniihian nila. At, doon yung kalabaw din. Naliligo ang kalabaw doon. At, 3 or more na mga ganong klaseng punishment pool. So, napakawalang diya. I mean, hindi ko papayagan ang anak ko. Makakapatay ako kung merong gaganon sa anak ko. Hindi ko papayagan. Kung ako nanay. Ate, na kayo, na naliwanagan kayo sa ganyang pangyayari, hindi kayo na isasama na hikayat din. Yeah, kasi nung pa ako, nung umalis ako doon is 1991. Umakyat sila ng 2019, makasuporta ako sa kanila as in all the way, lahat yan. Susuporta ako sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko, lahat na. Susuporta ako. Nalaman ko lang na balik ko ang pagpapatakbo nila noong April na this year, na meron ng itong si Randolph Barbarino, naririnig mo siguro yan, na talagang nangangawa siya sa social media na gusto niya na nga tumalon sa Ngayon, yung kapatid ko, hindi rin ako maka-Facebook noon. Wala. Kasi trabaho lang talaga ako. Ngayon, may kapatid akong nakababa na napababa ko. Ngayon, kinuwento niya sa akin na merong pinsan ng asawa niya na talagang mamatay-matay na, gusto nang magpakamatay dahil yung asawa niya pinag-asawa ng may asawa sa bundok. Grabe. Totoo pala yan, Yes. Pinag-aasawa. Totoong-totoo. Ngayon, sabi ko, yeah? Ano ang handle niya sa Facebook? Kausapin ko. Aba, hindi binigay. Natakot siguro ang kapatid ko. Ngayon, hindi niya binigay, hinintay ko ng mga ilang araw, hindi niya binigay, hinanap ko. Nakita ko ngayon. As in, nakita ko, tinignan ko yung mga post niya from the start to, alam mo yung galit na galit ako. Ako ang nasasaktan na hindi ako umakyat doon, pero ramdam ko yung sakit niya. Alam mo yun? Yung saan ang sinasabi ninyo
na kiniklaim nyo ng diretso kayo sa langit. Tapos ganyan kayo pag nang api ng tao. Ay sus, later on, mga ano Sus, ko, nakausap ko si Rando. Maybe 3 days later, nakausap ko naman si Jackie. Yung Jackie is yung asawa niya ang pinartner sa asawa ni Rando. Oh. So ngayon, dalawa na silang nakausap ko na talaga. Doon ako nag-umpisang magalit. Doon ako nag-umpisang magalit hanggang sa nag-live ako. Yun ang Ano daw reason ate? Ate, ano daw reason na pinagpa-patter-patter yung may mga asawa? Okay. Kasi nga, hindi ba, di ba ang doctrine nila is kalimutan yung mga nasa baba? Oo. At isipin na patay dahil bumaba ito sila ni Jackie at ni Randolph para maghanap buhay. Oo. Usapan nilang mag-asawa na magsusuporta sila doon kung ayaw nilang bumaba. Magsusuporta, which nagsusuporta talaga. Pinapadalhan, nag-grocery, mga milk ng mga bata, mga damit, mga cellphone, mga kung ano-ano. Pinapadalhan. Hanggang sa one day, hindi na ni Randolph makontak ang asawa. Hindi na makontak. Dahil binawian na ng cellphone nila ni Jerry at pinag-asawa na. Ganon din si Jackie. Hindi niya na makontak. So, yan ang ano talagang walang hiyat talaga ang pag-aano nila. Hindi makatao. Hindi makatao at hindi lang yun. Doon ko nalaman ang mga kababalaghan na ginagawa nila. Umpisa na doon sa pinag-asawa-asawa yung mga may asawa na. Oo. Na mga pumabalan. Pinagpa-partner-partner at nalaman ko na rin na pinag-aasawa nila yung mga bata. Doon ako galit na galit. Oh, yan. Di pinag-asawa-asawa sila. Di nagkaroon na sila naman ang anak. Di kasi may lumabas na video na si Senator Bato pumunta mismo doon sa may libingan, no? Na mga bata na mga namatay. Ano yung masasabi dyan sa nangyari dyan? Okay, una, walang prenatal. Never silang pumunta sa clinic para magpa-check from the start of the pregnancy. Wala. Bawal? Bawal bumaba. Bawal. Bawal. Bawal talaga kasi meron silang clinic doon na ang namamahala is mga authorized din ni Jerry. Na inaanuhan niya yung parang tawag dito, binindisyonan niya na ikaw ay isang magiging komadrona. Siya ay nagpapapapil na siya ay doktor. You see that? So, kari-mari-mari yung mga ginagawa nila. Pinaglalaruan nila ang mga bata, ang mga taong sumunod, walang ginawa, kundi sumunod lang sa kanila. Yun, ano talaga, sobra ang panggagamit nila at pang-uulol nila sa mga taong sumunod sa kanila. Ano talaga. So, bukod na sa walang check-up, Daway pa sila magpaanak. Inano ko na yan nung isang araw, diba? Video nyo. Yes, demonstrate ko na yan. Minsan pa nga gaya na sabi ko, merong naghihirap na hindi talaga mailabas yung bata. Abay, nagre-ready na si Jerins na siyang mag-perform ng C-section. Buti na lang napigilan siya nung undergraduate na doktor. Alam mo yon? Ano talaga siya yung masyado niyang kinarir ang panluluko ng mga tao. At saka yung mga paggagawa nila yung mga katarantaduhan hindi yan pinapaalam sa lahat ng tao. Kagaya nung kakausapin ni Rosalie at ni Janet, yung mga dalaga na nagugustuhan ni Jerin. Sila ang kakausap noon, yung mga bugaw doon, tatawagin kong si Rosalie Sanico.
Yun ang unang bugaw at yung pangalawang yung supervisor na bugaw is si Janet Ahok. Siya yung Ate, pag nagustuhan ka ni, yung may nagustuhan siya ng babae, si Senyor Aguila, anong ginagawa nila? Yung kukumbinsihin nung dalawang bugaw, yung bata, at aanohan talaga na wag magsasalita, wag magsumbong sa magulang or kani-kanino, dahil kung ikaw ay magsalita, ikaw ay masisiraan ng bait kasama ang pamilya mo. Oh, grabe, no? Oo, ganon. So, ngayon sabi ang word nila na sasabihin doon sa bata na ayaw mo pa nun. Pag ikaw pumayag makipagtalik sa Panginoon, diretso ka sa langit. So, nasa tabi ka ng trono niya. Alam mo yan? So, diretso ka sa langit. At saka, ngayon kasi, meron pa siyang, hindi pa talaga ang niya ay Diyos. Meron pa siyang pangangailangan as tao. Kaya ikaw, swerte kang napili ka niya. Ikaw yung naanuhan ng panyong puti. Grabe. Alam mo yun, buti na lang ang iba, hindi umuoo. Kasama noon yung nandun sa Senado si Jane, na hindi talaga pumayag, na sabi pa niya na ayoko, ang taba-taba niya, tsaka ang tanda niya na. Alam mo si Janet, marami siya na loko. Grabe mga kababayan, matinding panluloko. That's for sure. Hindi lang nagsasalita dahil nga sabing mauulol. Masisiraan mga ng kababayan, bait, ang tindi ng panluloko nitong si Senyor Aguila, mga kababayan. Grabe mga kababayan, ang tindi ng panluloko nitong si Jerens Kilario, mga kababayan, o kilala natin sa tawag na Senyor Aguila, mga kababayan, no? Talagang ginagawa nila lahat, mga kababayan, para nga makapanlamang sa kanilang mga membro, mga kababayan. Biruin nyo ba naman, may mga bugaw din pala itong kultong grupo na ito. Kung sino man yung magugustuhan nitong si Senyor Aguila ay talagang walang tsansa na makatanggi, mga kababayan. Pero mayroon din namang iba na talagang hindi pumapayag, katulad nga nung isa sa mga babae na minor de edad na pumunta sa Senado, ayon nga kay Ma'am Dayan Dantes, ay hindi pumayag dahil nga sa matanda na itong baboy na ito, kumbaga sa butakal, mga kababayan, o ba tawag sa Tagalog yan, yung sa Bisaya kasi, mga kababayan, butakal. Ibig sabihin niya, mga kababayan, yung matigas na yung laman pag kinatay. Matanda na nga itong si Jerens Kilario, mga kababayan, ayon nga kay Ma'am Dayan. Matindi yung panluloko nito, mga kababayan, kaya dapat talaga masampulan talaga ito, kasi nga maraming nagsilabasa na naman ngayon. Mayroon na namang bagong pinuntahan, yung Socorro, malapit lang din ito sa sitio Kapihan, mga kababayan. Ito yung Maharlika naman, mga kababayan, na sinasabing may sarili pang bangko at may sariling batas sila doon, mga kababayan. Ibig sabihin, dyan sa Surigao, maraming kultong grupo dyan na nanluloko o nanlalamang dyan sa ating mga kababayan, na karamihan talagang maloko ay yung mga nasa probinsya. Ito'y babalaan na rin na sana mag-ingat yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kabataan, mga kababaihan. At yun na nga, mga kababayan, kailangan itong si Jerens Kilario ay maparusahan ito. Huwag nyo na itong pakawalan dyan sa Senado. Pag halimbawa matapos na yung pagkulong kay Jerens Kilario dyan sa Senado at itong si Mamerto Galanida, sana idiretso na ito sa bilibid para nga talaga magdusa o maparusahan ito, mga kababayan. Yun ang hanggang dito na lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout tayo. Pag mag-shoutout tayo, tatanggalin natin yung sunglass natin kasi mag-sunglass ako, mga kababayan, kasi sobrang init talaga. At shoutout mo, mag-shoutout tayo, di na natin basahin yung mga komento kasi nabasa ko naman to kanina. Shoutout kay Danilo San, kay Nobody L is Here, shoutout
kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Albert Martonillas, kay Henry Buliser, kay Amanda Dictado, Oliva Bitunyo, kay Robert Tawadan Idol, shout out Danny Agpalo, Mary Jane Vlogs, Mama Jane Vlogs, sorry, Leonardo Guillermo, Teodorico Gorimbaus, at kay Jonel Acuña, Julian Delia Solicar, shout out Maria Luisa Abrigi, shout out Rodel Diximo, Dani Agpalo, Member Jeverel Dios ng Pulilan, Bulacan, Marlene Lebaton, kay Tuk Makob, Cool Jack, no? Tatawanan lang sila ni Arnie Teves daw. At Giselle Bantoto, shout out Teresita Berian, kay Ibe, shout out ha, kay Ibe ha, Seronde. Kung about kay Arnie Teves, ang vlog mo, manunood ako. Kay Arnie Teves lang siya nag-aabang. Kung kailan mahuli itong isang demonyo na ito, mga kababayan. Kay Wilma Cadosali, shout out kay Simeona Diligencia, shout out ha, Simeona Diligencia, kay Armando Cabrera, Edita Amak, Jonalyn Alapot, kay Eduardo Flores, kay Mr. Silent, kay Jolito Burikit, Mr. Silent ha. At shout out na rin kay Marlene Levaton, kay Ninyo Katubig, Edison Moralida, Jerry Cabasa, at kay Rosalie Malit, shout out sa iyo Lods Rosalie Malit, shout out sa inyo dyan, sa mong pamilya mo dyan. At kay Rob Salcido, at kay sino pa ito? Cesar Austero, Idi Saborbi, shout out ha. At kay Marieta Villanueva, Jumidis Alas. At hanggang dito lang mga kababayan. At once again, this is Rondy TV mo. Wala pa tayong balita kay Arnie Teves ha. Maghintay-hintay na lang tayo mga kababayan. Once again, this is Rondy TV mo. Ingat tayo lahat. God bless bawat isa sa atin.